Dapat sana may investigation and then may makasuhan. Yun lang. One of the best deterrent is yung ma-expose sila, ma-expose yung mga pamilya nila, ma-expose yung mga pangalan nila, and then makakasuhan sila. That is a deterrent already in itself. Meron ding mga suhestyon, no? Ilan sa mga local government unit, yung mga alkalde, tulad na lamang ni Mayor Isko, hindi ba naalala po ninyo na kung maaari yung flood control projects na pondo, ibigay na lang. Ang mga mayors na lang, ang mga ngasiwa, ang magpapatupad niyan para matiyak nila at masiguro na lahat yan ay nakikita o ma-realize, magmamanifest yan, Sir E.B. Well, tama si Isko, no? Kasi ilang beses na diniklara ng Korte Suprema yung post-enactment intervention of the legislative. Hindi yan po pwede. Ano ba yung post-enactment intervention? Ang post-enactment intervention, ang power ng House mag-allocate ng funds, magpasa ng budget. Pag napasa na yan, meron na yang mga government agencies of the executive to implement those projects. Dapat wala nang rason para manghimasok ang isang kongresista o ang isang senador, no? After the budget has been approved. Kabaligtaran ang nangyayari. Hanggang ngayon nangyayari. Because by definition, yan ay tinatawag pa rin na pork barrel or pork barrel-like, no, na action and item doon sa budget pagka nanghihimasok pa ang isang mambabatas after the approval of the budget. Pero alam natin na nangyayari yan. So again, tama ka, no? At tama si Mayor Isko, no, na dapat ibigay yung pondo, pero sa akin naman siguro hindi rin po pwede na idiretso yung pondo sa LGU. Dapat pagka may proyekto, ang isang senador o isang kongresista sa isang distrito, dapat naka-heads up lahat ng mga LGU executives doon. Example, isang distrito, 11 municipalities, dapat yung mga mayor, tsaka yung governor, no, ng isang probinsya, ay naka-heads up din para alam nila nasaan at magkano yung proyekto at kung ito ba ay kaakma, no, doon sa requirement ng kanilang munisipyo. For all we know, may nagpo-post ng flood control, wala namang baha doon sa kanila, 'di ba? At nangyayari yan. I'm pretty sure pagka may technical audit, talagang makikita yan na may mga projects diyan na in fact, sabi nga ni Bongbong Marcos doon sa SONA niya, some of them are even ghost projects, no? Ghost projects being nasa papel lang pero wala sa actual na implementasyon, Jade. Opo, Sir B, bago ko lang ipasa kay partner Admar, sabi nga ni Senator Joel Villanueva, wala siyang nakikitang baga mga senador na dawit dito sa mga anomalya o mano sa mga flood control projects. Kadalasan nasa mga congressman. Ano bang tama ba? Ganun na walang ding flood control project itong mga senador. Well, I tend to believe, no, Ping Lacson and Joel Villanueva. Joel Villanueva, galing yan ng Kongreso at alam niya, no. And in fact, national kasi yung scope ng mga senador, no. So iba yung kanilang mga advokasya, iba yung kanilang mga anong tawag dito, iba yung kanilang pinopush, no, na mga development agenda kasi national scale yan sila no. They look at the bigger picture. Ang flood control kasi kaya dapat na rin, no, there should be a structured national framework on flood control and mitigation. It should be integrated into the Department of yung NDRRMC law ba yun, or kasi wala tayong roadmap, kaya we are prone to these kinds of corruption kasi walang roadmap But if we have a roadmap, we have identified already the necessary flood control and mitigation projects for a certain district. Nandyan na yung plano, nandyan na yung proposal, nandyan yung coordinates, geographical location, estimated cost. Medyo mahihirapan sila. Now, going back to what you were saying, Jade,
ako po ay naniniwala din, no? Siguro merong mga flood control na measures na pinupush yung mga senador, pero mas nandun talaga yan sa distrito kasi very very particular doon sa mga distrito talaga, no? Geographical yung requirement eh. Now, going back to the SONA na sinabihan ni Bongbong Marcos na mahiya naman kayo at biglang nag-standing ovation ata at nagpalakpakan. Imagine, 315 members yung lower house ng 20th Congress. And as far as we know now, 67 ang contractors dyan na kongresista din ata ayon kay Senator Lacson. Meaning to say, there are more than 240 or about around 250 congressmen and women who are not contractors/congressman themselves. Maybe they have also benefited. So again, kahit ganon yung pagtingin natin sa mababang kapulungan, I still have faith na meron pa rin diyang mga matitinong kongresista, lalo-lalo na ngayon sa 20th Congress, meron pa rin dyan na pupwede na lumabas at isiwalat ang mga kalokohan dyan sa lower house, tulad na lang ni Congressman Isidro Ungab, tulad na lang ni BH Party List Bernadette Herrera, no? So taong bayan na mismo at it's a welcome development. Dapat si Bongbong Marcos ay gagawin niya as a lead proponent itong si Toby Chanco kasi hindi takot doon sa investigasyon sa executive in parallel with the investigation of Congress. And a welcome development na rin natin yung Senado mismo mag-investigate na rin ng flood control projects na yan. Ang taong bayan din. Pero ewan ko yung mga civil society groups, impeachment hanggang ngayon, impeachment pa rin ni VP Sara ang sinisigaw. Very silent on these flood control projects. Jade. Ginong Ibi, maing buntag si Admar po. Meron pong panukala or gustong ipanukala itong si Senate President Chis Escudero na ipagbawal na doon sa mga public officials at mismo yung kanilang mga kamag-anak na magkaroon ng kontrata sa gobyerno, lalo na itong mga infrastructure project na malimit talaga nagkakaroon ng kontrobersya. Sa tingin mo, magandang pamamaraan na ito or mahahanapan pa rin po ng butas ng mga tiwali at kurap? Well, any law, kung talagang may intention at may gusto talaga to circumvent any law, masi-circumvent yan eh. All they have to do is put up a dummy corporation owned by friends and individuals, no? As I understand, yung proposal ni Chis was to ban everyone na may political ties to or ties to a politician up to the fourth civil or the fourth degree of consanguinity and affinity. It's a welcome development. Any move, no, na matapyasan man lang itong garapal na kalokohan nitong mga kongresista is welcome to us, no? Pero again, sabi ko nga, masi-circumvent lang din yan, no? Pero ang importante talaga na meron talagang watchdog, no? Meron talagang, ito sinimulan na ni Bongbong Marcos eh. I hope this becomes a task force, no, that monitors not just flood control projects but every other infrastructure projects and every other government project, no, especially those that is funded by Congress and the Senate. Kasi nga sila lang yung sila lang yung medyo may problema, although may mga problema din sa mga local government units. Ito talaga talamak eh. Kasi this is now a conspiracy, Admar, Jade, no? Conspiracy na to. Sabi nga ni Benjamin Magalong, ni Mayor Magalong, nagpapalitan sila ng best practices. Not best practices for the best of the district and the country, but best practices
Paano sila mangungurakot pa? Mga walang hiya sila. So, again, you cannot underestimate the intelligence of these fools in Congress. Mga matatalino 'yan, magaling 'yan. Magaling 'yan talaga silang ano sa batas, no? Mag-circumvent sa batas. But still, ito maganda. But dapat sana may investigation and then may makasuhan. Yun lang. One of the best deterrent is yung ma-expose sila, ma-expose yung mga pamilya nila, ma-expose yung mga pangalan nila, and then makakasuhan sila. That is a deterrent already in itself, Admar. Dito naman sa mga public bidding sa side po sa DPWH, may nakikita nyo po ba kayong needed na baguhin dito sa mga ganito po na pagkuha ng serbisyo ng mga kontraktor, maliban doon sa naging panukala po ni Senate President, may dapat pa ba na dapat na i-update dito sa ating bidding sa mga nakakuha ng mga kontrata? I think so, no? I think there should be a national policy in how to conduct biddings, no? And in fact, ito ngang very expensive in infrastructure projects that are to be implemented by DPWH, no? Should be subjected, no, to a transparent, hopefully live stream, no, na bidding. Although they are doing that sa mga regional offices nila, they've been doing that, I think, no, since the time of PRRD. I don't know if they have continued doing it, no. Pero even if naka-live stream yan, if the bidding has been rigged already, magbibid yung isa, sasabihin ng iba, oh, participate ka, pero you will be bidding over my bid para hindi ka manalo, ito yung sayo, 5%. Alam na natin yan, yung kalokohan dyan is being rigged. Ang the best talaga is post-project audit. We have the pre-project audit. Kung talaga bang yung mga estimates nila ay talaga bang totoo yan. Kasi nagsisimula yung corruption, Admar, sa pre-project implementation pa lang. Doon sa costing pa lang. Binobloat na nila eh. Pinapatong na nila yung kanilang kickback. Halimbawa nga lang, yung sabi ko sa inyo, yung rock netting. 18,000 pesos per square meter when you can actually spend less than 1,000 or less than 2,000 for every square meter of that rock netting. That's number one. Yung cat's eye, yung solar-powered na mga reflector markers doon sa highway, 11 to 13,000 pesos bawat isa. When in fact, you can buy it for less than 2,000. Ang installation, let's just say 500 each. That's only 1,500. Ilagay na natin na 3,000 bawat isang cat's eye, which is very, very expensive to me already. That's practically 10,000 pesos na overpricing. Tingnan mo, bilangin natin, 1 kilometro. Yung iba nga, hindi naglalas ng 6 months, hindi na umiilaw. Kasi that's the ano yan eh, low hanging fruit yan sa kanila eh. Very easy yung kitaan diyan kasi nga overpriced na eh. So that's one, overpricing in the pre-audit or pre-implementation, and then on the post-implementation. Kasi halimbawa, isang bridge, ang design studies calls for a 100 billion bridge. Dapat may third-party audit, third-party structural engineering group, private participation na yan. Watchdog sila. Kung totoo ba talaga na this bridge will cost the government 100 billion. And if it doesn't, maybe they can counter it with their own evaluation na, uy, ang masyadong mahal naman yung 100 billion na tulay na yan. Pupwede naman yung 50 billion. Oh, tapos i-challenge sila. Oh, pag hindi nyo kaya ng 50 billion, kaming gagawa for 50 billion. Yung bang ganun? Kasi from the very beginning, it should be very, very transparent already. Otherwise, pagka napunta na yan sa bidding,
wala na tayong magawa kasi nga nakaset na yung presyuhan eh. So anyone who wins it ultimately will still deal with the politician who was the project proponent for that certain project, Admar. Opo, and isa rin sa mga inamin din ng DPWH, yung kanilang hamon din, no? Dahil yung nanatanong din sila minsan kung namomonitor ba nila itong mga proyekto na isiningit lamang. Kumbaga, hindi kabilang doon sa kanilang proposal talaga. No? At nabanggit po ng DPWH ni Secretary Bunoan na nalalaman na lang nila itong mga insertions na ito at may mga ganitong proyekto after na naging ganap ng batas ang budget for a certain taon, which is parang pumapayag lang din sila. Kagabi na nakapanayam namin ang talagang nag-question dito sa PDAF, no, sa Korte Suprema, si Ginoong Greco Belhica, at binalikan niya yung naging desisyon ng Korte Suprema na malinaw doon na mahigpit na ipinagbabawal din talaga. Ito po ang usaping ito, Ginoong EB, paano kaya ito mare-resolve? Yeah, no. Going back to insertions, no, isa pa 'yan, no. Kaya why stop sa flood control projects? No? Dapat itong inisyatibo na ito should be picked up by civil society as well and not stop on flood control projects. I-audit na natin lahat ng mga proyekto ng mga kongresista. Alam mo, Admar, no? Jade, mga kababayan, ako talaga noon pa, no? Talagang umiinit talaga yung dugo ko. Lalong-lalo na pag nakakakita ako, ilan bang multi-purpose building ang kailangan ng isang distrito? Ilan bang basketball court ang kailangan ng isang distrito? Ilan bang gym ang kailangan ng isang distrito? And if you go around sa buong bansa, tingnan nyo, magkalapit na lang halos yung mga gym, magkalapit yung mga multi-purpose building. Sino ba ang nagpagawa? 'Di ba? Ang attribution sa kongresista. Yan ang sinasabing insertions ng DPWH na wala na silang magawa. Di ba? And if you compute lahat ng mga multi-purpose building, lahat ng mga gymnasiums, lahat ng mga basketball court or kung ano man yung mga small, no, quote unquote, na mga infra projects, it will amount to billions, no? Tingnan mo nga yung Jewel Chua na yan. Nagtayo ng isang barangay hall sa sidewalk and it cost ewan ko magkano na, nakalimutan ko na, at dinimolish lang, di ba? How can we permit such a blatant disregard for our own laws by the very people who claim to be crafters of our legislation? I mean, this can only be resolved pag may political will. And as far as I am concerned now, Admar, I think now the only chamber that has the moral ascendancy to resolve this issue and to investigate this issue and prosecute those responsible is the Senate of the 20th Congress. Yun lang.